kasama ko si partner. Naghahanap kami ng kubo. Yan yung kubo na may kwarto. Boss, nandiyan po yung may-ari. Nandiyan yung may-ari. Matulog pa. Tao po. Magtatanong ko ng kubo. Ito yung 6x12. Tapos may hagdan. O yung dextrose mo baka maano. Yung makabukas saka dextrose pa. Malaki pala yung 6x12 ano? Magkano to te? 40? 45? Nakalak? Ay. Hindi. Ito. Malaki siya. Tapos may upuan pa rito. Pwedeng patungan ng ano. Kung halimbawa wala na akong kasama. Ganun din siya, no? Ito lang po siya. Pero pwede patanggal to. Tapos ganito lang. Size po kasi. Pero yung Hindi ba bababa na yun pag ano? Konti lang to lang eh. Per size po kasi siya. Pakiyawan. Upper side. pakyawan yung trabador mo. Basta super sukat po siya. Hindi, actually pwede tong patungan ng mga gamit eh. Tatanggalin na lang po ito siya. Kaya na maglalagay ka ng kisame. Ito po, nalalagyan po ng kisame. Paano ang sistema ng kisame niyan? Po sa kisame, susunod na lang po. Isusunod na lang, okay. Nakakorte ng ganyan. Triangle kasi po. Bababa po siya pag hindi po na Sobrang baba eh. Ganon. Dito rin pala kumuha kasi Sir Eman. Ano po ako noon, lahat po ng... Ang daming kubo nakuha sa inyo noon eh. Kasi yung mga pring lote niya, may libreng kubo. O yun. Bukod po yung 5x7. Oo. 5x7 niya sa mga ahente. O sa mga ahente niya. Lahat po, Pande, DRT, San Jose, Oo. lahat po akin yun. Ano pong lapad nito mula dito sa ganyan? Dito po, sir. Ano Hindi yung lapad niya kasi inisip ko paano, may gate na kasi ako dun eh. may gate na po kayo. 8 feet, bali po 10 feet po siya. 8 feet yung, hindi, itong lapad lang na gano'n. Ito po, maguna dingding, hanggang dingding. 8 feet lang po siya. 8 feet, Paano bubong? Pagbubong po, sama niya na po, 10 feet na siya. 10 feet kasama yung bubong. Kasi walang problema sa haba eh. Ang problema yung papasok sa gate. Lapad. Oo. Oo. 8 feet. Eto te, kung ganito kalaki kukunin namin, may kisame, may double wall. Magkano last price? Dagdag, kasi po, kakahuyin na po ito, sir. Kakahuyin na ito. Kakahuyin na po ito. Hindi nakawayan. Hindi na po, kasi po lalagyan natin ng isa. 8 by ano? 8 by 10? 6 by 10. Ay, 6 by 10. 6 by 10. Kakahuyin. Yung kama bang anong kasha niya? Yung double po? Double ho ba size nito? Ano po ang sukat kaya, ma'am? 48 by 75. Parang hindi kasha. Hindi, ano yun, sobra. Oo nga. Sobra dito. Hindi kasi kung ganito, okay lang naman. Pwede naman ako dito na matulog eh. Pwede mo. Just dito ka. Okay, Kahit naman ma'am, sobra ng konti, wala namang ano nun eh. Foam lang naman yun. Oo. Wala na ano naman, pwede naman. Pwede naman yan. Madali lang naman Parang yan. 48 naman po yun. 48 Ang pinoproblema ko yung lapad. Yung ganito te, kasama last price, magkano? Last price Sa mo 40 dito. na po kasama yung ano. Double walling po po natin. Double walling sa may kisame. Dito lang naman po. Dito lang sa kwarto, yung sa labas, okay na. Ito po kasi sir, 45. 45 siya na ganito. Ito po, 45. Tapos 5K pa magdadagdag ng 5K pag may. Si ikutan po ito na plywood eh. Mm. Pero ang bintana niya ganito talaga. Yeah. I-ano ko na po yan. I-add ko na po yan. 3K po ano po yun. 3K. Ay, I-add so- ko na po yun. Okay na to, free na to ang ganito. Ito mo kasi, yung isa iba kasi yung ditukod eh. Ito po mabilis eh. Ito kasi mas maganda, mas secured ka dyan. Ano rin din po ito eh. 2.5 po ang sunset na ito. 2.5 niya. na po kayo. So, ito kasama to, tapos double wall kisame. Bali, papatak na 50. Ganito po yan. Ito. Itong sala, teka, tingnan ko yung sala. Malaki yung sala may Parang livable talaga siya na May lababo. pang Tapos dito tatambay sila mama kung ano. Ito po kasi pwede nyo ng patungan kahit hindi nyo gamitin. Pero kung patatanggal ho yung lababo, diretsuhan ng pwede naman. Pwede naman po.
Hindi, ibig sabihin, ano na, upuan na lang lahat. Ah, pwede. Wala na ito. Yung double wall, kapatid-patid. Hanggang baba, kasama na po yan. o hindi? O yun sa may baba. Kasi delikado, baka pasukan ng ahas eh. Ah, hindi. Kasi bundok-bundok pa rin eh. Oo, yan eh. Ay, isasama siya sa pag Sa baba, yung double wall. Pwede na. Oh, plywood lang naman. Yan lang naman. Ano. Plywood po yan, paikot. Oh, paikot. Para talagang sarado siya ba? Kasama na sa 50 yon. Pwede nga po yun para hindi kayo pasukin. Oo. Etong pinto. Ito, Diyan ho, sa ano. kasama sa double wall to. Double wall Yung po. pinto. Ayun. Ah, so lahat talaga isasara talaga lahat. Sasarado po yun. Sasara lahat ma. Kasama yung pintuan. Ayun na nga, lahat, sarado. Mm. Yung bali 50 plus yung patungan na 2K, bali papatak ng 52 lahat. Ito naman sa kunin mo. Kas- Mas magandang ano. Ito na mismo kung orderin namin, ito na mismo ibibigay nyo o gagawa pa kayo pa Gagawa bag. po tayo ng- Ah, kasi ano na eh, no? Nakaporma na eh, no? Tataan po kasi ito. Gagawin po itong kahoy sa... Mga 1 week yon. Gagawin po itong kahoy. Dito po Mm. lalagay yung ano niya. Ah. Teka ma. Susukatin ko lang 'yung ano. Paano to, te? May ano to, may varnish to. Opo, may banis. Bagay nakita ko na may mga kubo nyo, maganda yung pagkaka-varnish eh. Kasama na lahat yung sa ano. Di ba 50? Kasama nito kurunte. Hangga nun. Sige na. Bali free na yung patungan. Ayun, 50. Pati po yung jealousy ko. Dahil sige. O kasi yung jealousy na ano. Nagdinig na po kayong net dito? Kasi inaano ko, lalagyan ko pa walang... Hindi, ano yun? Yung sa lamok ba? Pang para sa lamok. Lamok po. Tsaka yung mga balila. Bawal po kasi ako ano. Hindi. Kasi ito naman, nakasara naman na ito. Hanggang ngayon may Dexter pa nga ako. Ano ang sakit? Dialysis, nagda-dialysis na yun. Ano saan? Sakit din. Ah, sakit mo. Hmm. Kaya bigyan ako ng discount. Oo nga po mama, yun na po. Sinakadyo ko ng 50. 50 kasama yung patungan. Pati yung patungan Pati kasama. nagdaanan. Oo, kasama. Oo. Di ba 48? Hindi ko kaya. Umirit. Sige na, Tin! Meron akong katron sa Mga kabokas. Kaya lang, dapat pag na kami rito. Bigyan mo na ako 48. Sige na, Tin. Yan ba ito naman? Ganyan na rin. Hindi man ako nakakama ng jealousy. Hindi yan, Tin. Maganda rito mga kabukals. Ito jealousy. Hanggang maawa kami sa may sakit. Ayan. Sige na, Tin. Kabata mo na kapag nagkaroon ng Ayun nga, kasi po diabetic ako tsaka ano, high blood. Tapos mga kinakain, panghili ko pa sa tissue dati. Kaya ayun, kaya bigyan mo na tayo po kayo. Binaba. Ayan mga kabukals. Order na kami. Dito rin pala kumukuha si Sir Eman ng mga free kubo dun sa atin sa Barangay Tukod. Nandito po tayo sa Santa Maria, Barangay Vicente. Ayun o, dyan sabi. Hindi ko alam na dito kumukuha si Sir Eman. Na banggit lang ni ate na ano, umu-order nga din do kasi sabi ko taga Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan tayo. Ayun sir, kilala ko ni Sir Emma. Ah, si Sir, Irene, sige. Ayan mga kabukals. So, umorder na kami. Mamaya pag-usapan natin bakit kami umorder. Pero magda-down payment muna. So magda-down muna kami ng 5,000. Binigay niya sa amin ng 48. Mga kabukals, 48,000 yung 6x12 na yun, yung mismo tinignan natin, ganun 6x12 siya. Pinalagyan namin ng kisame yung kwarto, tapos double walling yung kwarto. So kwarto lang naman. Tapos may kasama ng patungan yung sa kahagdan. Yung patungan na ano, usually kasi binibili pa yung patungan 300 isa, 8 yan 8 paa yan. Kanina may additional pa yung kaya lang. Yung nga nakatawad kami. 48 na all in. All in na kasama yung barnes, saka yung double wall, isame, saka yung mga patungan na paa kasama yung hagdan. 48 mga kabukals. Ano magda-down na si partner. Ito mga kabukals, bakit ba kami bibili ng kubo?
at dadalhin sa San Rafael. Ito mga kabukals, kasi lately ang dami nga namin problema. Si partner pabalik-balik sa ospital, ayan nakaswero pa. Kasi na-infection po yung kanyang catheter, may swero siya kasi diyan po pinapasok yung gamot everyday po 2 hours. Meron siyang 2-hour session na nakadextrose yung gamot for 12 days. Gagawin niya yung for 12 days. Nakakatatlong araw na siya. So after nun, babalik na naman sa ospital. Cost cutting na rin mga kabokals, kasi nangyari nagbabayad ako ng kuryente, tubig, internet dito sa San Jose del Monte, and then nagbabayad din ako ng kuryente, tubig, internet ko sa San Rafael. Plus yung kasambahay kasing kailangan namin dalawa palagi, dalawa. Gawa nung pabalik-balik sa ospital, kailangan niya kasi may kasama. And then si mama rin, si mother, kailangan din na may kasama, hindi po pwedeng iwanan. Kaya dalawa po yung kasambahay namin, i-maintain namin. And nag-decide kami na doon na lang sila, doon na sila titira mga kabokals, para isang kasambahay na lang yung kailangan. Kasi pag pupunta siya sa ospital, isasama niya yung kasambahay, tapos ako naman nakabantay kay mama. So ganun po ang mangyayari. And then at the same time, yung mga bills, kuryente, tubig, isa na lang po yung poproblemahin namin, yung sa San Rafael na lang. Syempre pagkain din, kasi magastos yung para kumbaga centralize na lang lahat mga kabokals. So parang to mga financial move mga kabokals yung ginawa namin ngayon, para din matutukan ko sila. And ayun, dahil problema kasi mga kabokals, saka yun nga. So yun mga kabokals, kubo lang muna yung binili namin, kasi hindi pa ako pwede magpatayo ng concrete na bahay. Unang-una, wala akong pera pampatayo ng konkretong bahay. Pangalawa, hinuhulugan ko pa yung lupa. Meron pa kaming kontrata doon na pwede lang magpatayo ng konkretong bahay kapag naka 50% ka ng hulog. 6 years to pay po yung ating lupa. Magto 2 years pa lang po tayo, so wala pa tayong 50%. Yun. Pangalawa, may mga building permit na kasi mga kabokals sa area. Pagka nagpatayo ka ng mga ganyang konkretong bahay, may mga building permit na kailangan, no? So 'di ba, sobrang magastos. At saka yun nga, hindi pa po pwede. Kaya yun, kubo lang muna yung aming titirhan. Tapos si mama, yun nga, dadali na rin namin doon. So sama-sama na kami doon, and then may kasama na lang kami isang kasambahay, para siya po ang sasama-sama kay partner pagka kailangan niya lumuwas ng Quezon City para sa kanyang check-up or sa ospital. Ayan, so sana maging maayos. Pero okay naman mga kabokals eh. Ang ganda ng kubo kung nakita nyo naman. And maganda rin naman yung naging deal na nakuha namin kay ate. Yung 48,000, may double wall, may kisame, libre na yung patungan na konkreto, may hagdan. So okay na rin yun, di ba mga kabokals? Kaysa magpatayo ka ng konkretong bahay na maliit lang, sigurado yung 100,000 mo kukulangin pa. Sa permit pa lang mga kabokals, sa building permit pa lang, tapos na kaagad yung siguro 20% dun sa 100,000 mo. So tapos papatayo mo pa yung bahay, magastos masyado mga kabokals. And kumbaga, kasi gusto ko pagka nagpagawa ako ng bahay doon, talaga yung planado na, yung talagang bahay na pangmatagalan na talaga, na may papamana mo sa mga anak mo. Talagang pinag-isipan na gagastosan talaga, hindi yung ganito na emergency, gagastos ka na kung ano lang may patayo mo, tapos yun na. So yun, at least yung kubo mga kabokals, yung kubo, just in case na makapagpatayo na tayo ng magandang bahay talaga doon, yung kubo, pwede na nating i-dispose, diba? Ganun po. And maayos na rin naman tirahan yung kubo na yun. Basta i-maintain lang natin yung kalinisan sa area. Ayan mga kabokals. So anong pangalan nito te? Ano ba? Romis Kubo po. Romis Kubo, yan. Mga kabokals, Romis Kubo. Dito po tayo sa Barangay Vicente, Santa Maria, Bulacan. Romis Kubo, yan. Dati ang daming kubo dito mga kabokals. Kaya lang na parang nagbaba sila ng area, kasi itong kabila dati sa kanila pa yan. Inupahan nila kasi nito eh. Inupahan nila, parang nagbawa sila ng area, kaya
medyo lumit yung area nila. Romis Kubo. Ganito yung ano mga kabokals. Sila rin kasi yung nagsusupply ng free kubo kay Sir Eman. Ayan o. Ganito yung kinukuha ni Sir Eman na mga free kubo. Para doon sa mga cash na lote na may free kubo. Ayan. Dito rin yung mga kabokals. Quality naman yung gawaan nila. Maganda yung kawayan. Magugulang na kawayan talaga yung ginagamit. Ayan. Romis Kubo. Barangay San Vicente. Santa Maria, Bulacan. Ayan mga kabokals. Uwi na kami. Ay, nakapagpa-reserve na kami. Gagawin na. Sabi 10 days. Pero sabi ko, sige kahit wag niyo madaliin. Importante magawa ng maayos. Ayan. So ayan mga kabokals. Alam partner. 52 magkano? Ha? 52? Naging 40. 52 naging 40. Oh, may sakit na sagad pa sa buto tumawad. Ayan, natawaran namin mga kabokals from 52 naging 48. Kasama lahat. Kasama na lahat, all in. Ayan. Kami babalik na. Ayan, nagano kasi kami mga kabokals, nagsimba kami. Kasi pangako na nga namin yun, every Sunday magsimba kami. Tapos sabay daan kami dito. So, yan. Ngayon, uwi na kami na Ayan mga kabokals. So ito yung procedure na ginagawa ni partner. Ito nga po yung swelo niya kanina. Diyan pumapasok yung gamot niya. Ano bang gamot to? Parang antibiotic. Yan. Parang antibiotic kasi Na-infection. na-infection yung kanyang catheter mga kabokals. Sugat. Yung sugat niya, yung binut. Exit site. Ha? Exit site. Exit site. Ito. Chirok. Yung sa tiyan niya na infection. So katatapos nagdialysis ka na, no? Hindi pa nga eh. Hindi ka pa nagdialysis? Wala Pagkatapos niya magdialysis ka pa? Baka mamaya ng 4? Hindi ka pa nagdialysis ngayong umaga. Hindi pa. Magdialysis ka pagkatapos niyan. Sige. Wala Ayan. rin kasi alas 4 magdadialysis pa ako eh. Masyado lang dikit. Mamaya na lang 4. So ito yung mga kabokals. Antibiotic nga raw. Kaya meron po siyang Abang. swero. Ilang days mo gagawin yan? 14 days. 14 days. Naka-4 na ako ngayon. Ay, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ay, 4 na nga. Apat na. Ano na lang, 10 araw na lang. Problema ko ito. Kasi hindi pwede magdalasi dito. Nakaperme siya mga kabokals. Tapos pinapalitan pagka pag namamaga na. Oo. Masakit na. Hindi na kaya. Ililipat lang ng ugat. Kaya lang sa ospital gagawin yung procedure. Pero ito nga, sa bahay na lang yung ginagawa yung procedure. Pero yung sa paglilipat ng abang niya, yan ang kailangan sa ospital. Yun. Ito, ang aming mga kasama, si Mader. Yung aming magiting na kasambahay. Then, tanghali mga kabokals, sa launa, nakatulog din ako. Kaya yun ang namin, ang nila dito. Pag tanghali, sleeping muna. Si mama, lagi nakasleeping yan. Yan. So, hindi magtatagal. Sa taas na umulit. Hindi magtatagal. Nasa San Rafael na lahat. Itong bahay, medyo nakakalungkot din mga kabokals na iiwanan namin itong bahay. Kasi syempre, pinaghirapan din. Pero, it's a decision we need to make para makaraos. So, yan mga kabokals. Hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye-bye ka na. Bye. Bye-bye. Yan.